Blessed morning, everyone. Nandito na naman po tayo sa take 15. Ang topic po natin for today is Ezekiel 2. Hindi ko na po babasahin isa-isa. Pwede na lang po natin buksan yung Bible po natin para po magawa po natin yung devotion po natin for today. Dito po sa Ezekiel 2, dito po yung nangusap po si God kay Ezekiel na bigyan niya ng warning yung Israelites. Kasi nga, bumabalik na naman ulit sa yung mga previous chapter or book nito is umuulit na naman, nagsa-cycle na naman yung Israelites paulit-ulit sa pagkakasala, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at mga kumbaga yung ginagawa nila isalungat sa gusto ng ng ating Panginoon. Tapos dito is si Ezekiel is in-empower po siya ng spirit ni God. Tapos sinabi rin sa kanya kung ano yung ginagawa ng mga Israelites nung time na ito. Then ang pinapagawa ni God kay Ezekiel is pumunta siya doon sa Israel para bigyan ng warning yung mga Israelites na itigil na nga nila yung pagkakasala nila. Tapos dito din highlight din dito yung binigay yung scroll of book, kumbaga yun yung pinakain kay Ezekiel. Kainin niya. Ang laman ng book na yon is panaghoy, puro about siya, panaghoy. Tapos dito po ang natutunan ko lang dito po sa Ezekiel 2, once na in-instruct po tayo ni God, wag na po tayo mag-question kahit sa isip lang natin, bakit kaya niya pinapagawa to? Bakit kaya para sa tao tong bakit ba dapat nagawin natin ito sa tao? Ano bang meron sa kanya? Kumbaga, pag binigyan tayo ng instruction ni God, lang tayo, wag na tayo mag-question. Mag-take na agad tayo ng step para gawin po yun. Kasi, ang gusto kasi ni Lord is obedience po talaga. Ayaw niya kasi nagdadalawang isip tayo. Ayaw niya yung tulad sa mga preaching na sinasabi is yung double-mindedness, paiba-iba ng isip, gagawin ko ba to? Hindi. Kailangan po, nandun po talaga yung obedience po natin sa Panginoon. Kasi, ang sinasabi po kasi sa atin ni God dito sa Ezekiel 2 is, once na isi-send out ka niya, ibibigay niya sa yung full assignment mo, wala kang pagkukulang. Kumbaga, wala kang kulang. Lahat siya yung magsusupply. Ang kailangan mo lang is mag-say yes na, Lord, I'm ready. Then siya na lahat yung magpupunan. Kumbaga, pupunan niya lahat ng mga kakulangan mo, ano yung mga dapat na ano yung strength na kailangan mo, kasi i-empower ka niya by the power of the Holy Spirit. Siya yung mag-guide sa'yo, lahat ng masasabihin mo, siya rin yung magsasabi sa'yo. Kasi yung kumbaga yung dun sa pinain sa kanya na scroll ng na yun, scroll of the book na yun is yun yung yung mga panaghoy. Kumbaga kailangan kumbaga ma-receive talaga niya ng spirit niya yung ginagawa ng mga kung gaano kasama yung ginagawa ng mga Israel. Dito pinapakita din sa Ezekiel 2 na kailangan is gawin talaga natin yung best natin. Hindi naman kasi tayo pleaser ng man. Hindi mga tao sa paligid natin yung piniplease natin, kundi si God lang yung piniplease po talaga natin. Kaya kailangan mag-concentrate po talaga tayo, i-fix natin yung eyes natin sa Kanya at hindi doon sa mga tao sa paligid po natin. Huwag tayo mag-isip ng mga negative
about sa ano natin, sa paligid natin, or wag nating isip wag nating isipin na na hindi natin kaya yung mga bagay-bagay na pinapagawa sa atin ni God. Kasi 'di ba nga sabi, we can do all things through Christ who strengthens us. Ang kailangan lang is meron tayong full faith na naniniwala tayo na everything is possible. Magagawa natin dahil sa lakas na binibigay sa bawat isa sa atin, at hindi doon sa pamamagitan, ability lang na meron tayo, kakayahan natin, katalinuhan natin, or kaisipan ng pangkaraniwang tao. Kundi, ialang natin si God na siya yung mag-orchestrate ng lahat-lahat sa buhay natin. Kasi, yung pattern naman na pinapalakaran sa atin is pattern yun ni God. Yung sa scroll of the book written in heaven, yung nakasulat dun sa natin, nakasulat yung life natin doon sa scroll of the book. Kailangan ayun talaga yung mag-manifest. Huwag nating i-delay, kundi natin mag-pray tayo, na sabihin natin kay Lord na ready tayo na gawin yung yung assignment na na binigay niya sa bawat isa sa atin. Kasi marami po sa atin hindi pa alam na pastor pala yung calling nila. Tapos meron naman iba hindi pa alam na pala sila, prophet pala sila, or seer pala sila, nagagamitin sila ni Lord para ma-usher yung mga tao. Ang kailangan lang po is hindi talaga tayo ma-intimidate, kundi keen tayo dun sa instruction. Wag kumbaga pag sinabi ni God na ganito, sabihin mo sa mga tao, kahit negative yan, sabihin po talaga natin. Kasi para rin sa kanila yon. Kasi once din natin sinabi is mangyayari po is accountable po tayo. Pero kung sinabi naman natin sa kanila pero hindi sila nagbago, sila na yung accountable kay God. Kailangan lang maging strong tayo. Wag tayong matakot na kahit na negative pa yung response po sa atin, or magsalita pa ng negative sa bawat isa sa atin. Kailangan hindi natin po yung tingnan. Ang tingnan po natin kung ano yung sinasabi ni God para sa atin. Yung words na sinasabi niya para sa atin. Doon po tayo after. Doon sa pinaka-instruction ni God. Hindi tayo after doon sa instruction, kumbaga sa reaction ng tao, or nagalit man sila, mag-isip sila ng negative sa'yo. Dapat hindi na po tayo doon after. Ang tayo is after tayo doon na fully ma-fulfill natin yung tawag dito, exact instruction ni God. Walang labis, walang kulang. Tingin ko po dito sa Ezekiel 2, maiksi lang siya pero matindi yung impact nito sa natin, sa daily lives po natin, sa pagkilala natin sa Panginoon at sa walk natin sa Kanya. Kailangan lumago po tayo yung relationship po natin sa Kanya. Once kasi masyado tayong malapit kay God, mas magiging mas mapufulfill natin yung natin, yung purpose na meron po tayo. Yun po. Thank you so much po sa pakikinig po. Be blessed po everyone.